Ang Capernaum ay may malaking kahalagahan sa Biblia bilang pangunahing lokasyon ng ministeryo ni Jesus sa Galilee. Nagsilbi itong batayan para sa kanyang mga turo, himala at pagtawag sa kanyang mga unang disipulo. Sa kabila ng kahalagahan nito, kinalaunan ay sinaway ni Jesus ang Capernaum dahil sa kawalan nito ng pananampalataya na itinatampok ang mga kahihinatnan ng pagtanggi sa Ebanghelyo. Ang Capernaum ay naging tahanan ni Jesus pagkatapos lisanin ang Nazaret na naggamit ng titulong kanyang sariling lungsod. Gumawa si Jesus ng maraming himala at naghatid ng maraming turo sa loob at palibot ng Capernaum na ginagawa itong sentro ng kanyang ministeryo. Ang ilan sa mga pangunahing alagad ni Jesus kabilang sina Pedro, Andres, Santiago, Juan at Mateo ay nanirahan at nagtrabaho sa Capernaum na lalong nagpatibay sa kahalagahan nito at sa mga ebanghelyo. Ang pangalang Capernaum o Keparnacum ay maaaring bigyang kahulugan bilang nayon ng kaginhawaan na posibleng dahilan sa pagpili ni Jesus sa lokasyon. Dahil sa lokasyon nito bilang sentro ng kalakalan, kumalat ang balita tungkol kay Jesus at sa kanyang mga turo sa buong rehiyon habang naglalakbay ang mga tao sa Capernaum. Thou art Peter, and upon this rock will build my church. Matthew 16:13. Si Peter or Pedro ay isang mangingisda na tinawag ng ating Panginoong Jesus na maging kanyang disipulo. Ang bahagi na to na ating kinaroroonan ay binili ng Franciscan Church, okay? And then ang kalahati naman ay binili or binayaran ng Greek Orthodox Church. So, sa side na ito, ang Franciscan side ng Capernaum, ay pinayagan nila ang paghuhukay sa lugar na ito or yung mga archaeologists. At naging bunga ng mga paghuhukay na yan ay itong nasa likuran natin. Ito ang tinatayang bahay ni Saint Peter. Diyan nanirahan din sa bahay ni Peter ang ating Panginoong Jesus. At nagsagawa sila diyan ng maraming pagtuturo patungkol sa Ebanghelyo. Okay? At noong araw, ang Capernaum ay tanyag bilang isang fishing village. Okay? So, pangingisda ang kadalasang trabaho ng tao dito. The Gospels mentions Jesus performing miracles and teachings in Capernaum, often associating these events with Peter's house. The house was modified into a church in the 4th century, and an octagonal church was built over it in the 5th century. Excavations revealed a 1st century house with evidence of plastering graffiti with mentions of Jesus and other signs of early Christians' use. The Franciscans Memorial Church was built in 1990, preserving the archaeological remains and providing a space for visitors to view them. Binanggit ng mga ebanghelyo si Jesus na gumagawa ng mga himala at pagtuturo sa Capernaum, na kadalasang inuugnay ang mga pangyayaring ito sa bahay ni Pedro. Ang bahay ay ginawang simbahan noong ika-4 na siglo at isang octagonal na simbahan ang itinayo sa ibabaw nito noong ika-5 siglo. Ang mga paghuhukay ay nagsiwalat ng isang 1st century na bahay na may ebidensya ng paglalagay ng plaster graffiti na may pagbanggit kay Jesus at iba pang palatandaan ng paggamit ng sinaunang Kristiyano. Ang Franciscan Memorial Church ay itinayo noong 1990 na pinapanatili ang mga labi ng arkeolohiko at nagbibigay ng espasyo para sa mga bisita na matingnan ang mga ito. Ang mga paghuhukay ay nakahukay ng mga labi ng sinaunang nayon, kabilang ang mga gusali ng tirahan, mga pisaan ng olebo, at mga sinagoga na nagpapatunay sa katumpakan ng kasaysayan ng mga ulat sa Biblia. Ang mga guho ng Capernaum kabilang isang sinagoga
At kung ano ang pinaniniwalaan na bahay ni Pedro ay isang tanyag na destinasyon ng peregrinasyon at nagbibigay ng mga pananaw sa buhay noong panahon ni Jesus. Kabilang sa mga kapansin-pansing pangyayari sa Kapernaum, ang pagpapagaling sa alipin ng isang senturyon, ang pagpapagaling sa biyanan ni Pedro, at isang lalaking paralitiko, at ang mga pagpapalayas ng isang maraming espiritu mula sa isang tao sa sinagoga. Ang nahukay ng ating mga archaeologists at nagpapatunay na ito ay bahay ni Peter na kung saan ay tinirahan din ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan. So, ganon. Ayan yung mga nahukay nila. Ito yung nagpapakita ng lumang nayon ng Capernaum. Ito yung bahay ni Peter sa labas, pero syempre nandun sa ilalim. Sa ibabaw ginawang simbahan. At dito naman sa likuran natin yung nahukay na synagogue. Dito nagturo at gumawa ng himala si Jesus. Nagpaalis ng masamang espiritu sa katawan ng tao. Ini, magpapaalam na tayo. Maraming salamat at nakarating tayo sa lugar na ito. Ang lugar ng Capernaum. Ayan, mga ganyan. Ito ang synagogue. Nahukay nila. Mga pigaan ng Olebo. At yung tubig doon ay yung Sea of Galilee. Dahil noong araw ito nga ay ang number one na hanap buhay ng mga tao dito ay pangingisda. The town of Jesus. Ito ang kanyang piniling lokasyon ng kanyang ministeryo upang ikalat or ihatid at ituro ang ebanghelyo. Kaya lamang nung panahon na yon, ang mga naninirahan dito ay hindi naniwala sa kanya. Kaya nga, hindi sila nagsisi o naniwala kay Jesus. Kung kaya nga, hinulaan ni Jesus ang kahihinatnan ng lugar na ito noong araw. Which is, nangyari nga. Ang pagkawasak. Kumbaga, mawawala sila. Ayan, nawala na nga. Diba, kaya lang natin nakita kasi hinukayan. Oh. After niya dun sa Nazareth, dahil nabaptize na siya ni John, 30 years old, nilisan niya ang Nazareth at dito siya tumira. Dito niya pinili na manirahan at magturo ng kanyang ebanghelyo. Dito niya tinawag ang kanyang 5 unang disipulo. Sino yon? Si Pedro or Peter, Andres or Andrew, Santiago, Juan, at Mateo. Sila ay mga mangingisda, di ba?